Di ba pinag-uusapan natin yung reward system na sinabi ni Colonel Garma? Di ba sabi niyo may napatay kayong mga sa war on drugs. Ang tanong ko ngayon, ilan yung galing sa nasyonal na pera ang natanggap mo para sa war on drugs? Former Senator Laila de Limas earlier said, address to Colonel Espinido, magsabi ka ng totoo. May I ask to the Colonel Espinido, ano ba ang ibig sabihin ni former Senator Laila de Lima na magsabi ka ng totoo? Your Honors, Mr. Chair, halata naman na na-dismiss yung kaso niya na parang sinabi niya talaga na inosente siya. Sa akin naman nung mag-umpisa, sa Senate pa lang, sinabihan ko na the truth will set her free. Because I believe na ganun lang talaga ang nangyari kay ma'am. When in fact, I talked personally kay Mayor Espinosa at the time na nagdala na siya ng testimony niya from Camp Crame na mag-turn over sa akin na ang masabi lang niya, nagkita lang doon sila sa Baguio. So, sa akin as Chief of Police at dati investigator, hindi man kadali gano'n na mag-file tayo ng complaint sa isang dala lang ang pangalan. Kaya, I doubt at first na talagang hindi totoo yon. Pero as Chief of Police na mag-file lang ng complaint, endorsement doon sa department, sa institution na yun ang talagang papuntahan, hanggang doon na ako. No? But as I've said, na I doubt, kaya nagsabi ako sa kanya na the truth will set her free. And when in fact, kinamayan ko si ma'am right after sa Senate, kung natandaan ni ma'am, pinuntahan ko siya na naghingi ako ng sorry. Sorry talaga ma'am, but the truth will set you free. Doon lang sa akin, Your Honor, Mr. Chair. Can I say something, Your Honor? If I may. Congressman Teves. Former Senator Laila de Lima, ma'am, yun po ba ang gusto mong ipaalam o gusto mong mangyari na sabihin? Ano ba talaga po ang gusto mong sabihin kay Colonel Espinido na magsabi siya ng totoo? Senator. Okay. Nasagot na po niya ng konti, partially, yung gusto ko sanang marinig sa kanya. Na sinasabi niya na the truth shall set you free. Yes, nasabi niya po sa akin yan. So ang ibig pong sabihin noon ay yung mga sinabi nila noon during the Senate inquiry ay hindi totoo. Ayaw lang niyang aminin. Ang gusto ko po sana na marinig sa kanya, yung sinabi ni Mr. Kerwin Espinosa during the last hearing na kinausap silang tatlo ni then PNP Chief Bato de la Rosa, now Senator, na ayusin yung mga testimonya nyo para nagkakatugma-tugma. Although I think Colonel Espinido will remember na kahit nga ganun na yung kanilang naging guidance or instruction from then PNP Chief Bato de la Rosa, hindi pa rin naging tugma yung kanilang mga sinabi during the Senate inquiry. Kasi in the first place, yung kilala ba ni Mr. Espinido si Ronnie Dayan? Kilala ba ni Kerwin Espinosa si Ronnie Dayan? Sabi ni Kerwin Espinosa, na-meet daw niya si Mr. Ronnie Dayan through Colonel Espinido. Pero alam niya po yan, alam niya ni Colonel Espinido na hindi po totoo yan. Yung sinasabi about yung nagkita sa Burnham Park, yung pinakita po nilang supposed evidence of my alleged involvement in the illegal drug trade of Mr. Kerwin Espinosa ay yung picture na yan na pinapakita na mukhang nasa Burnham Park. Ang mukhang nagkita kami doon o na whatever, yung hindi ko alam kasi hindi ko naman siya kilala nung minute ko siya o na-meet ko sa Burnham Park kasi ang dami pong nagpapapicture doon. So the first time that I saw Mr. Kerwin Espinosa was nung nag-appear na siya
sa Senate inquiry. Yun po sana yung gusto kong malinawan sa kanya. Tama ba yun? Sinabi ni Kerwin Espinosa na actually kinausap silang tatlo para maging tugma-tugma yung kanilang script. Mr. Chair, may I ask Colonel Espinido to respond sa sinabi ni former Senator De Lima. Kasi unang-una, sa nakikita ko po na pag-uusap ngayon, parang lumalabas, isa po sa mga players, si Colonel Espinido sa pagkakakulong ni Senator De Lima. Dahil yung mga, as a Chief of Police, tama po kayo, nagbe-base po kayo sa mga testimonya. Pero, ibig sabihin, alam nyo, yung testimonya ng mga binibase nyo is may kunting mali na hindi tama. Dahil, bakit kayo kakausapin ni Senator De La Rosa, the former Chief PNP, na hindi tugma-tugma ang inyong mga testimonya kung hindi kayo bumubuo ng isang kwento? Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Ang una, sinabihan ako ni General Bato na involved ng drugs, tumatanggap kay Kerwin before the Senate. Nung sa Senate na, hindi na ako nirecognize ni Kerwin na nakatanggap ng 20,000. Even in his affidavit, dalawa, wala ako o hindi ako nakasali. And tatlong senator natandaan ko na nag-cross sa kanya na nagsasabi nga siya na si Sir Espinido hiningian ko ng bank account but ang reply Bible verse lang. Okay na yon, pero nadali din ako sa pagdala ni Kerwin ng pangalan ko na ako daw ang dahilan na makilala niya si Dayan. At the time, Your Honor, Mr. Chair, nagvoluntary ako pagbigay sa Senate ng cellphone ko. Na ma-check lang na may number si Dayan sa cellphone ko. Resign ako kaagad. Wala na, nag-wave na ako kaagad, walang abogado, sinabi ko. Kasi hindi yun makapagtanggi tayo or makapagsinungaling kung nandyan talaga ang cellphone ni Dayan sa cellphone ko. Kung kilala kami ni Dayan, talagang may number ako sa kanya. Doon na nagsalita ang Senate na nagsasabi tayo ng totoo. Kasi bakit matago tayo, Your Honor, Mr. Chair, na totoo man ang sinabi ko na never din na si Senator Bato, si dati Chief PNP Bato, na magsabi sa akin na okay, yon ang ginawa nyo tatlo, gawin nyo tatlo para magkakaisa yung testimony. Hindi kasi hindi ako sang-ayon lahat kung ano ang isabi sa akin ng senior officer ko. As long na legal yan, okay sa akin. Makikita naman, Your Honor, Mr. Chair, na ako sinali nga. And I am one also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Nilagyan pa ng high value target si Espinido. So, kaya ako magsasabi din na siguro yung mga lista hindi totoo yun kasi ako nga biktima sa mga sinungaling nilagay ni Senator Bato. Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, hindi kaya nilagay yung pangalan mo dahil hindi ka na sumusunod sa gusto nila sa bandang huli? That's one of the reason, Your Honor, Mr. Chair. Ilan po ba ang napatay nyo nung panahon sa war on drugs? Sa war on drugs sa Albuera, ni isang namatay sa Albuera. Sa Ozamis, sa 2 taon ko may siyam. Sa 2 taon. Sa Bacolod, never ni isa na namatay sa war against illegal drugs. Your Honor, Mr. Chair. Ilan ang nakuha mong reward? Kung reward lang, matandaan ko, Your Honor, Mr. Chair, kasi may resolution ang Ozamis, si Mayor Aldong Paruhinog at the time, na kung may makahuli ang pulis ng isang malaking drug pusher, may 100,000 na ibigay from the local government unit. So nakakuha kami ng 600,000. Nakatanggap together with the presence of the MILGO na nandoon na ako ang tumanggap ng pera at saka plaque of appreciation na nakahuli tayo ng worth of 600,000 ang binigay ng local government unit sa PNP ng Ozamis, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair,
di ba pinag-uusapan natin yung reward system na sinabi ni Colonel Garma? Di ba sabi niyo may napatay kayong mga sa war on drugs. Ang tanong ko ngayon, ilan yung galing sa nasyonal na pera ang natanggap mo para sa war on drugs? Hindi yung galing sa lokal. Your Honor, Mr. Chair, siguro Osamis to tell you the truth, no? Maski tanungin niyo si Sir Bato ngayon kung saan siya. Never nakabigay si Senator Bato na sa akin ng ₱1 since sa pag-upo niya nakasama kami. Never, lalo na yung reward, Your Honor, Mr. Chair, kaya simpre, sikreto na yon. Bakit hindi ako pagbigyan? Hindi ako binigyan niya ng legal na suporta naman lang na pagbigyan ako na, Joby, may pampliti mo na lang ng pang-airplane. Magpunta ako ng Krame, Your Honor, that's the truth. Ano na nangyari? Thank you Your time very is much, up, Mr. Chair. Congressman Teves. Your time is up. Thank you.